Narinig niyo na rin kasabihan na make your money work for you kung gusto mo mag-invest. Pero teka. Ang tanong, handa ka na ba o hindi? Gusto niyo bang malaman kung ready na kayo? You got to finish this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-usapan po natin ang 6 signs kung hindi ka pa handa na mag-invest. So, kumuha ka ng papel at ballpen, pag-usapan na po natin to. Number 1 sign na hindi ka pa talaga handa na mag-invest kung wala ka pang emergency fund. Dapat meron na tayo financial safety net. Anong ibig sabihin yan? At least 3 buwan hanggang 6 na buwan na gastusin mo buwan-buwan, nakatabi na po. Bakit po? Kasi pagka nagkaroon tayo ng emergency, wala tayong mahuhugot na pera. Kung yung pera mo nasa investment, kailangan mo ibenta yung investment mo. Ang tanong, what if? What if? Wag naman sana kung nalugi ang investment mo during that time. So, ibebenta mong palugi. Imbis na kumita ka, nalugi ka pa. So, very important, kung wala pa tayong emergency fund, hindi pa time na ikaw ay mag-invest. Second sign na hindi ka pa handa, may malaki ka pang utang. Alam mo, kung may binabayaran po tayong interest, alam mo, pinakamagandang investment is to pay off your debt. Papaliwanag ko. Kung may credit card kayong utang nasa 3.5% per month times 12 months, that's 42% ang charges ng credit card sa iyo kung hindi ka nagbabayad ng utang. In reality, kung i-invest mo yung pera mo, wala kang makikita na investment per annum na higit pa sa 42%. Kaya alam nyo, the best investment kung may utang po tayo, the best investment is to pay off your debt. Bakit po? Pag nagbayad na po tayo ng utang, wala ng 42% na papapataw po sa atin. So in other words, your money will generate 42% per annum. Kaya kung may utang ka, mas mabuting unahin mo muna ang bayaran utang bago ka pumasok sa investment. Sana nakatulong to at naka-enlighten po sa inyo. Third, okay, sign na hindi ka pa ready mag-invest, wala kang alam sa investment. Guys, ito lang po ang nakikiusap. This is really so powerful, but simple idea yet powerful. Never invest in something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Kung hindi mo alam kung paano nakikita at paano nalulugi, huwag mong pasukin. Kung hindi mo naintindihan ng risk, huwag mong pasukin. Kung nape-pressure ka lang ng mga friends mo at saka yung nagpapa-invest sa'yo, sinasabi, sayang, nako, huwag mong pasukin. Kung hindi mo naintindihan, period. Kaya nga, shout out lang ako kay Jess, Live Love Laugh, kay Marie Chris Avellino, kay Mary Grace Tumambini. Marunong ba kayo mag-invest? Fourth sign na hindi ka pa ready mag-invest, gusto mo mabilis ang kita. Yung get rich quick. Nako, alam mo, the two most dangerous formula na maubos ang iyong pera, ignorance and greed. Wala kang alam, plus medyo greedy ka pa. And admit it or not, lahat po tayo may greed tayo sa ating puso, di ba? Iba-iba lang level ng greed natin. May mga iba, grade 1, grade 2, grade 3, up grade 12. Grabe, guys. Kasi kung gusto mo talaga yung kumita na wala kang effort, naghanap ka ng investment na pwede madoble at triple sa loob ng isang buwan, nako, perfect candidate po kayo na ma-scam po kayo. Kaya ingat po. Number 5, sign na hindi ka pa ready, hindi ka marunong mag-budget. Hindi mo alam paano i-manage ang pera mo. Hindi mo alam kung magkano pumapasok na pera. Laging ubos na lang ang sweldo mo. Dumarating. Wala kang extra money sa pang-invest. Ito lang, at least don't make also the rookie mistake of borrowing money to invest. Mangungutang ka sa co-op mo, mangungutang ka, tapos i-invest mo. Don't ever do that. Number 6 sign na hindi ka pa ready mag-invest, yung takot ka malugi at hindi mo kaya yung risk. Alam mo, walang investment na 100% money back guarantee. Lahat may risk. Kung may narinig kayo, sigurado yan, siguradong maulugi ka. Sigurado, chances are baka ma-scam ka. Kaya kailangan po natin, tatanungin natin sarili, just in case nagkamali ba ako dito? Makaka-recover ba ako sa mistake na ito? Kung ang sagot mo ay hindi, please, parang awa nyo na kapatid. Huwag kang papasok sa investment na yan. Kasi nga, it's too risky. Hindi ka nga makakabawi. Pero pag sinabi mo, makakabawi naman ako, maalit, pwede mo siguro i-try. Pero again, huwag kang magta-try kung wala ka pang emergency fund, kung may utang ka pa, wala kang alam, gusto mong mabilising kita, hindi ka marunong mag-budget, at takot kang malugi. Among the 6 signs, question, anong score mo? Paki-score lang sa comment section. Kung nakakatatlo ka pataas, ibig sabihin, hindi magandang sign yan. Kaya kapatid, bago ka mag-invest, pag-aralan muna bago pumasok. Sana naman na-enlighten kayo mga kapatid sa episode natin ito. Kung na-enlighten kayo, type enlighten sa comment section. At ingat-ingat lang huwag po tayong magpapabudol sa mga tao talagang nananamantala, lalo na sa social media. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.